Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At before anything else, bago tayo magsimula, I would like to request to please like this video, share, and then most important of all is to subscribe. Para doon sa mga bago nating viewers, paki-subscribe po. We're hoping that we can reach 1,000 subscribers. I hope you will help this channel to reach that target. Maliit lang yung target natin. It's around 90 subscribers na lang, or 99 subscribers to be exact, para lang makaabot man lang tayo ng 1,000 subscribers. Alam ninyo, yung other matagal na ng mga vloggers, they're aiming for 1 million, but because we're new, bago lang tayo, bago lang itong channel na to, so almost 5 months pa lang, so kahit man lang 1,000 subscribers ay okay na yan para sa isang maliit na channel tulad ng Justin Talk News PH. At I would like to thank doon sa mga regular viewers natin. Kahit kukunti kayo, thank you for coming over and continuously patronizing Justin Talk News PH. At I hope you will follow, hindi kayo magsawa na bumisita dito sa Justin Talk News PH. So, sa mga bagong viewers, ulitin ko lang, paki-subscribe ka agad. Ngayong umaga na to, meron tayong pag-usapan. We have some topics. Isa sa mga topic na to, yung speech ni VP Inday Sara. I think that was this morning, or the last day pa. I think it's July 10. There was an interview with her in the Duterte District. So maraming mga reporters na nagtatanong sa kanya, at nandun din si spokesman Harry Roque. Siya ang nag-moderate nung interview na yon. So isa sa mga very important na mga topics na diniscuss ni VP Inday Sara, yun ang i-discuss natin ngayon. Then ang iba nating topic, itong question kung anong mangyari sa impeachment upon the opening of the 20th Congress. Ano kaya ang mangyayari? So marami nagtatanong, ano kaya mangyayari sa opening ng 20th Congress with regards to the impeachment case of VP Inday Sara. Then we will be talking also about itong ang sinasampahan ni Risa Hontiveros at yung mga pronouncement ni Attorney Topacio, kasi sinama siya dyan sa demanda. So, in another perspective, titingnan natin yung mga actuations ni Risa Hontiveros. So, dito sa unang topic natin, ito nga yung statement ni VP Inday Sara doon sa kanyang interview dyan sa Duterte Street sa The Hague. Isa sa mga very telling statement na ginawa niya, yung pagsabi niya, paglahad niya na before lumabas si Michael Murillo, nakita na niya, nabasa na niya ang affidavit ni Michael Murillo with regards to his recantation. So, maraming nagugulat, maraming questions na that started to crop up dahil nga maraming nagsasabi, maraming duda, yung mga kalaban natin, yung mga Dilawan at saka Pulawan, nagdududa. May maraming mga tawag nito, yung mga sinasabi na mga bagay na hindi naman natin, unfounded naman. So, medyo nagulat tayo. Personally, nagugulat din ako. So, ibig sabihin, somebody give it to VP Inday Sara. So, siguro, nung bago siya umalis to The Hague,
nalaman na niya ang content ng recantation ni ah, Michael Maurilio. At isa dito sa very important na revelation ni Michael Maurilio doon sa recantation niya, yung presence ng mga ICC planted na mga witnesses along with Mutabato. Alam naman natin kung sino si Mutabato, Mutubato, na ito yung who stood as witness ni Laila de Lima na nag-implicate kay President Duterte with regards to the drug war, the AGK na nangyari sa Davao nung mayor pa si President Duterte, na during her time as a Human Rights CHR, Commission of Human Rights, secretary, wala naman siyang nasampang kaso. At nung nagiging Department of Justice Secretary siya, wala rin siyang nasampang kaso using the same witness. Itong witness na ito, yung ginagamit ni Trillanes na witness. At ito nga, ngayon, ang ipipresenta nila dyan sa kaso sa ICC. So nakita daw ito ni Michael Maurilio at magkasama sila doon sa safe house after he leave from the condominium of Senator Risa Hontiveros. Nakita daw nila ito, yung mga witnesses. So, nakikita na natin na talagang plano talaga nila na mag-manufacture ng witness. Ngayon, kung balikan natin yung sinabi ni Boying na wala talaga silang witness dahil yung iba takot at binura yung mga dokumento that would implicate President Duterte doon sa crimes against humanity, kaya wala silang witness. But suddenly, nagkaroon ng 4 na witnesses. So, hindi kaya ito yung mga ginugroom, tinuturuan, kinukots ni na Risa Hontiveros doon sa tsaka yung mga prosecutors doon sa safe house na yan before going to the Hague. Hindi kaya ito yung mga planted na mga witnesses. I think they are the planted witnesses na nakita ni Michael Maurilio doon sa safe house na yon, at yun dinala nila sa The Hague. Siguro hindi alam ni Boying Rimulya na mayroong there's the existence of those witnesses, kaya nasabi niya na walang gusto mag-witness. Dahil nga binura lahat ng mga dokumento, tinatakot na ganun ang mga alibis niya, at bigla lang lumabas itong mga witness na to. So, alam naman natin kung paano pahayag si Matubato ng mga accusations niya laban kay President Duterte. They are purely hearsay. Sabi, inutusan siya na yan gagawin, pero he can never say kung personally si President Duterte sa harap niya ang nag-utos sa kanya na ito ang gagawin mo. Puro lang siya DDS, ganyan, na marami kaming pinatay, maraming ganyan. Yan ang mga statement niya. And kung sa korte yan, hearsay yan. Dahil wala kang solid na ebidensya na ikaw mismo ang nandyan magpapatunay na ikaw ang inutusan ni President Duterte. Sabihin kung sino ang kasama mo, anong oras, saan, anong lugar. Kaya nahihirapan sila na tatayo si Mutabato as witness. At I'm sure hindi naman siguro ganyan kalayo ang justice system na pinapractice ng ICC. It will be the same mga questions na in a regular court dito sa bansa natin, kasi halos na ang international standard naman sa mga justice system ay pare-pareho. So malamang ito rin yung sasabihin ni Mutabato doon kung if the case will pursue. Kasi marami pang dadaanan yung kaso ni President Duterte.
So, unang daanan dyan kasi wala na nga yung interim release. Hindi na maigagrant kay President Duterte. Wala nang balita tungkol doon. So, dito tayo sa jurisdiction. So, kung despite magdesisyon ang mga judges na ibigay na totoong walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, tapos na ang laban. Despite the two judges na bumuto in favor of not realizing the demand ng Pilipinas na wala na tayong jurisdiction. So they voted against that, na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yung dalawang judges na na-deny yung petition ni Attorney Kaufman. So ganyan ang mangyayari. Kaya marami kasing sabi nila delikado sa President Duterte, ganyan-ganyan kung mag-hearing na. By the way, sa September 23 pa yung confirmation of charges. So doon nila ipipresenta yung mga demanda nila, ang mga charges, and this will be confirmed na mayroong probable cause yung mga demanda na ginawa ng mga prosecutors. Kung aabot dyan after madesisyonan itong petition ni Attorney Kaufman with regards to the jurisdiction. So ang mangyari, lalabas yung mga planted na mga witnesses na yan na matagal nag-training dyan sa safe house ni Risa Hontiveros. Kaya napaka importante yung statement ni Michael Murillo na nakita niya yung mga ICC witnesses na kasama ni Mutabato doon sa safe house na yan. At ito, siguradong, kasi sabi ni BP Inday na in-inform niya si Attorney Kaufman with regards to this ng mga planted witnesses. So, meron ng idea. Talagang alam na ni Attorney Kaufman kung ano bang klaseng mga witness ang ipipresenta ng prosecution. So, they are coached, planted, or tampered witnesses from the manufacturing plant of Rizal Hontiveros, at saka yung mga prosecutors na iba, sila ni Conte, sila yan mga makakaliwa ang nagprepara ng na yan, ng demanda na yan. And sabi ni Attorney Kaufman, they will grill them. I-cross-examination sila ng gusto. At I hope sasabit itong mga witnesses na to. Kasi kung i-implicate nila si President Duterte, napakahirap niyan. Kailangan may personal knowledge sila. Sila mismo ang inutusan. Nandyan sa harap nila. Ngayon, pinapalabas nila na it was a systemic walang pili na pag-exterminate ng isang grupo. Kaya mag-qualify daw as crimes against humanity. Dahil nga walang pili, kahit sino pinapatay. Ganun ba? Hindi ba pinpoint, inimbestigahan muna kung sino ang hulihin? Di ba puro sila mga drug user, drug addicts, drug pusher, drug lords? Di ba yan ang kategory nila? Bakit sabihin na there's a term in English na walang pili, hindi pinipili yung tao, which is an extermination kung ganyan ang ibig nila sabihin. Pero hindi ganyan Tandaan natin itong anti-drug drive ni President Duterte, which is he termed as Tokhang, is a program. Pinangako yan ni President Duterte dahil linisin niya ang Pilipinas sa droga. Dahil mayroong balita galing sa US Drug Enforcement Agency through General Santiago, na the Philippines is almost slim na lang and we will become a narco state dahil laganap ang droga nung kapanahunan ni Noynoy Aquino.
At maraming nag-attest dyan na mga expert sa drugs na talagang konti na lang magiging narco state na tayo. So ibig sabihin, yung mga drug lords, drug manufacturers, drug dealers, sila ang hahawak na. O, meron naman tayong mga opisyalis ng gobyerno, pero kasama na ang mga pulis. They will be under the protection and auspices ng mga drug lords. So wala na tayong matinong gobyerno, hawak na ng mga sindikato ng droga. Yun ang ibig sabihin noon, na malapit na tayo maging narco state. At totoo yun, dahil nung bago umupo si President Duterte, hinikayat niya na subuko na kayo, magpa-rehabilitate kayo. If you say na yun ay crimes against humanity, hindi magsusuko yung mga yun. Patay na yung lahat na yun. Ilang milyon yung sumuko? 1.5 million sumuko. At yung iba nagpa-rehabilitate. Yung iba hindi na napunta sa rehabilitation kaya pinauwi na lang. Yung iba naman bumalik sa kanilang bisyo. Kaya yun ang na-surveillance ng mga PDEA at mga pulis. So, yun ang sitwasyon na walang katotohanan yung crimes against humanity. Kasi hindi naman nag-pinpoint ng isang grupo o ethnic group or isang sikta. Wala namang ganun. Kung sino lang yung may mga pending na cases at pinagdudahan na gumagamit ng droga. Kaya di undergo a drug test para ma-confirm. At yung iba na talagang gumagawa ng negosyo dyan sa droga, yung mga pulis na nagprotekta sa kanila, yun din ang tumira sa kanila. Kaya maraming ganyan na exterminate. Dahil nga, natakot yung mga pulis na baka itong mga to kung mahuli, ikakanta sila na sila ang nagprotector sa mga drug pushers na to. So yun ang nangyayari. Kaya nagkaroon ng EJK. Pero wala namang sinabi si President Duterte na patayin mo yung mga yan, ubusin mo yan. Hindi yan ang sinabi ni President Duterte. Hanapin mo yung mga drug lords, drug addicts na yan at itukhang mo. Anong ibig sabihin ng tukhang? Katukin mo sa bahay at sabihin mo, meron kaming balita galing sa barangay na gumagamit, nagbibinta kayo ng droga. Pwede ba magpunta kayo sa presinto para magkaroon tayo ng pag-uusap with regards dito sa problema ninyo? Yung iba lumalaban. Kasi akala nila ganyan ang gagawin sa kanila. Merong masamang mangyari sa kanila. Kaya maraming sumusuko talaga ng kapanahon na yun. Paano masabing crimes against humanity? Yan. At anong pinalutang ng mga makakaliwa na 30,000? 30,000, 20,000 at 25,000 ang namatay dyan sa drug war na yan. Ngayon, ilan lang ba ang witness nila? 4 lang. Tapos 43 cases. Sabi nila, 1,000 daw yung mga ebidensya. Anong klaseng ebidensya yung presenta ninyo? Kung 4 lang ang witness ninyo. Nakita na ninyo. Tapos 43. Tapos ilan lang yung during the regime of President Duterte ang sinasabi nilang, paano masabi natin yan na crimes against humanity? Kaya dyan pa lang aware na sila, Attorney Nico man dyan. Kaya yan ang magiging argument dyan. At wala namang inutos si President Duterte na ganun. Sabi niya, just do your duty. Kung merong mga ganyan, huwag kang lumabag sa batas. Pero kung merong gustong lumaban, unahan mo na. Huwag ka ang maging biktima o ikaw ang masawi. Yun ang klaro-klarong sinasabi ni President Duterte. Meron ba siyang sinabi na patayin mo yan? At itong programa na to is a government program. Programa ng presidente yan. Ginawa lang niya ang kanyang tungkulin
na protektahan yung mga mamamayang Pilipino at sabihin mo crimes against humanity. Oh. Kaya sa tingin ko, alam na nila ni Kaufman yan, si Attorney Jacobs, na ganyan ang depensa. Kung hindi lang sana, we are praying na hindi naman sana unfair ang mga judges, at they should uphold the real justice, ang totoong hustisya na dapat nilang ipapataw para kay President Duterte kung aabot tayo dito sa trial na mismo. So kanyan, kasi maraming nagsasabi, paano ngayon yon kung mga ganyan, hindi nila alam kung nababahala ng husto, nawo-worried. Yan ang maging argumento kung magkaroon na talaga ng totoong hearing. Kung tapat lang ang mga hurado dyan sa ICC, hindi talaga makonvict si President Duterte. Paano mo ma-prove yan na crimes against humanity? This is the president of our country who just in-execute lang ang kanyang pangako, in-execute ang kanyang programa para sa bansa niya, which is not illegal. Paano maging illegal yan? Programa ng pamahalaan yan, at pinangako mo yan, nagagawin mo. Di ba? Buti kung sinabi niya, sige, patay mo lahat yan. Yung mga ganyang ethnic cleansing, nangyayari yan sa mga African countries na mayroong ibang who belong to one native group. Meron namang isa na iba ang ethnicity, kaya nagkaroon ng ethnic cleansing. Kaya maraming mga Africans, yung mga tribo-tribo, yun ang ibig ko sabihin. Yung tribo na to, kalaban sa isang tribo na to. Kasi mostly mga bansa dyan sa Africa, they're composed of tribes. Parang Pilipinas lang, pero sa kanila mas emphasize ang pagiging member mo sa isang tribo. Kaya nagkakaroon sila ng maraming away kung isang tribo may atraso sa kabila. Nangyayari naman yan sa South ng mga Muslim brothers natin. Lagi yang nangyayari. So alam natin yung mga faction, Maranao, Maguindanao, dito naman sa may mga tausog dito sa may bandang Tawi-Tawi. Minsan nagkakaroon sila ng conflict. Yun ang nangyari dyan sa crimes against humanity na mostly nangyari dyan sa African countries. Nangyari yan sa Kosovo, sa Serbia. Diba? Ethnic cleansing din ang ginawa ng mga Serbians. So ganyan. Ngayon, itong nangyari sa Gaza, ang ICC sinabi na ethnic cleansing rin daw ang ginawa ng mga Israelite doon sa mga Palestino. Mahirap na yang i-discuss na yan. Whether totoo ba yan or talagang ravages of war, ibig sabihin talagang nangyari yan dahil mayroong gera. Pero ito, sa kaso nga ni President Duterte, kasi yung iba, hindi nila ano bang kaso ang isasampa? Kung, yung nga, ulitin ko, kung maging fair lang yung mga judges, hindi talaga makonvict si President Duterte. Ngayon, ang dami ng input na pinasok ng nina BP Inday Sara kay Attorney Kaufman. Meron din silang isang abogado na Pilipino na tumutulong sa kanila yan sa kaso na yan. Then itong pag-uusap ni na Senator Amy with Attorney Kaufman, napakalaking bagay kasi pinapakita doon sa Senate report ni Senator Amy na talagang may grand plan na talagang extraordinary rendition si President Duterte, nakikidnapin siya. May grand plan kasi may timeline siya starting from June like that hanggang doon dumating ng October, November, ganyan until there was a formation of an Oplan Tugis like that. Kaya napapakita doon sa committee report ni ni Senator Amy na in fairness naman kay Senator Amy, marami kasing nagagalit hanggang ngayon dahil nahimik daw si Senator Amy, but in fairness naman to
dito, Senator Amy, malaking bagay yung binigyan niya kay Attorney Kaufman with regards doon sa kaso. Oh, doon sa findings din ng Philippine Senate na umabot na nga sa ombudsman para sinuggest na sampahan, imbestigahan sina Boying Remulla at yung mga involved doon sa pagplano sa pagkidnap ni President Duterte. Pero ang kulang lang doon, hindi kasama si Bongbong Marcos. Yun ang questionable kay Amy. Bakit hindi niya sinama yung kapatid niya? Na klarong-klaro naman sinabi ni John Vic Remulla na magkasama sila. O doon sa isang kwarto nag-uusap kung paano i-implement yung plano na pagkidnap kay President Duterte. O, dapat sinama niya si BBM. O, so ang doon sa kaso, ang for investigation and then sampahan ng kaukulang kaso ay sina Boying Remulla at si Gibo Chiduro, si John Vic, si Tory, si Marvel, yun ang mga nakasama doon. At ito, nandito na kay Attorney Kaufman. So, siguro sa tagal ng pinag-usapan nila yan, sa bagal ng sistema ng hustisya ng ICC, napag-usapan na nila ng husto yan. At sa balita pa nga ni Vice President Sara, almost daily naman yung mga abogado na kinakausap si President Duterte. So, isa doon sa lagi kong maalala sa mga pahayag ni President Duterte with regards to dyan nga sa pinaparatang ng mga kaso sa kanya with regards to EJK, yan ang sinasabi niya. Sige nga, kung ganyan karami ang pinatay ko, sino yung una kong pinatay? Anong pangalan? Saan? Paano ko pinatay? Paano ka, kung si Matubato, paano kita inutusan? Saan tayo nagkita? Di ba napakahirap na i-prove yan? Anong pangalan ng unang pinatay? Kung 3,000 yan, sino yung huli kong pinatay? Alam mo ba yun? Yun lang ibig sabihin. Which is, the same method ang sigurado ako na gagamitin ng defense team ni President Duterte. Almost daily sila nag-uusap ang defense team ni President Duterte, kasama na yung ibang mga lawyers diyan sa cell, sa detention cell ni President Duterte. This is sinasabi ni VP Inday Sara. So, talagang inayos ng defense team ang kanilang posisyon kung paano nila depensahan si President Duterte in case kung matuloy itong trial na to. So ganyan ang nangyayari. So itong statement ni recantation ni Michael Maurelio ay makakatulong na malaki yan diyan sa kaso ni President Duterte. Makakatulong ng malaki kasi may preconceived notion na sila ni Attorney Kaufman kung ano bang klase mga witnesses ito. Nung una sinabi ni Boying na walang witness tayo, bigla lang nagkaroon ng witness. These are tampered witnesses katulad ni Michael Maurelio. Ano kaya kung biglang, I don't know kung si Michael Maurelio maging witness ni President Duterte? Hindi naman siguro. Hindi naman siya involved. Bali yung statement na lang niya, yung ocular, yung nakikita talaga niya na nandoon yung mga witnesses na yan. Pwede niya ma-identify. At isa pa sa mga napakabigat dito sa pangyaring ito ay may hawak si Michael Maurelio na mga video na magpapatunay dyan sa mga sinasabi niya. So, yun talaga ang mabigat na posisyon ni Michael Maurelio. In case kung ididemanda niya si Risa Hontiveros, yun naman ang suggestion ni Inday Sara na dapat mag-file ng kaso si Michael Maurelio against Risa Hontiveros. So, ganyan ang pangyari na yan. So, maraming nakahaka. Baka si Inday Sara ang humawak kay hindi gagawin ni Inday Sara yan. At saka lagi namang wala si Inday Sara ay nagpupunta sa abroad. Paano niya hahawakan yan si Michael Maurelio? Hindi ako maniwala.
na gagawin ni Inday yan. Probably, may nagbigay sa kanya ng affidavit na yan at nagpasalamat siya na binigyan siya ng ganyan mga information na makakatulong din doon sa kaso ni President Duterte. So, hanggang dyan lang. So, yung mga ganyang balita, that's an unfounded mga pangyayari. So, hindi yan mangyayari. So, sa sunod nating topic, so iwanan na natin yung regarding dyan sa affidavit na yan ni Michael Murillo. Dito naman tayo sa sunod nating topic ay itong tanong kung ano mangyari ng impeachment pagdating ng 20th Congress. Kasi nung nakaraang 2 araw, nagpahayag si Senator Bato kung ano ba ang mangyari sa impeachment niyan upon reaching the Senate. So ang sabi niya, after kasi sa SUNA, I think it's 29 mag-convene yung Senate. Yung Senado, hindi yung impeachment court. So kung mag-convene na yan, sabi ni Senator Bato, i-brought out niya yan yung tanong na tinanong din nila doon sa mga ng House of Representatives. Anong tanong nila sa House of Representatives? Bukod doon sa demand nila with regards to the port, yung 4 na impeachment case na sinampa ng violation ng constitutionality ng 1-year bar doon sa pagsampa ng impeachment case, na nagbigay ng resolution sila tambaluslos na wala daw violation yun doon sa Constitution. Yung pangalawang tanong, kung desidido ba sila to continue the impeachment case on the 20th Congress, na hindi nila sinagot. Pero sinabi ni Tambaluslos na sasagutin daw nila. So, yung sasagot, yung mga congressman na sa 20th Congress. Kasi maraming wala na dyan eh. So, paano ngayon yun? So, mayroong question. Kasi hindi na pareho ang mga congressman nung unang Kongreso, the 19th Congress at ang 20th Congress. Yun din ang sabi ni Bato. Sabi ni Senator Bato, itatanong natin yan. Kasi marami mga bagong senador na mag-o-oath na nakasama na natin dyan sa Senado. So itatanong natin sa lahat na luma, incumbent, saka yung mga bagong senador kung gusto pa ba nilang ipatuloy yung impeachment na yan. Marami nagsasabi, dapat i-convene mo yung impeachment court. Hindi nga eh. Dahil as a Senate, hindi as an impeachment court. Itatanong na natin yan kung gusto ba nating ipagpatuloy yung impeachment. Impeachment trial na yan. Yun ang gusto niya mangyari. At siyempre magkaroon ng debate yan. So maraming dyan sa mga tulad nila ni Soto, ni Lacson, kasama ito si Hontiveros, kahit na wala siyang grupo, hindi siya kasama, independent lang daw siya. Kaya magkaroon ng debate yan at magkaroon ng botohan. Sigurado ako na i-insist din nila na buksan yung impeachment court. Ay hindi pa nga eh, dahil ang pinag-usapan kung ipatuloy ba natin. Hindi pa naman iti-take up natin yung with regards to the impeachment itself, but yung intention kung ipagpatuloy ba natin. Kaya magkaroon ng debate at magkaroon ng botohan. With the way things are going right now sa Senado, na si Chis Escudero ay mayroon ng majority vote sa marami mga senador, the same na mga senador na bumoto doon sa remand. Doon sa remand, sa tingin ko lang yun, pag palubag loob lang yan na binalik doon sa House of Representatives para naman hindi nakaka-insulto doon sa mga congressman. Pero wala na yun eh. Supposed to be dismissed na yun. Para hindi magganyan, hindi sila makapagsampa ng kaso sa Supreme Court during that time,
Pero ngayon gusto na papile pa rin daw sila ng kaso sa Supreme Court kung i-dismiss. So ang mangyari niyan, kung butuhan ang mangyari, talagang matatalo na yung against pro impeachment. Sigurado yun. Ilan lang ba sila dyan sa kabila? At maraming sasama dito sa more than 13 yung bubuto. The same na 18 against 5 ang mangyayari na butuhan dyan. So, yun ang maging pangyayari dyan kung mag-open ang 20th Senate, 20th Congress. Talagang madismiss na yan outright. So, wala na talaga yung impeachment case na yan. Wala nang trial na mangyayari. Kasi haharangin talaga ng haharangan ng Duterte 7. Duterte 7 daw. Sabi ni yung Duterte Black, Duterte 7 kasi 7 sila. So, sino ba yung 7? Si Bongo, si Senator Bato, si Marcolita, si Robin Padilla, si Amy Marcos, tapos si Camille Villar at saka si Mark Villar. Magkasama yung kapatid. Pero doon sa butuhan for Senate President, na marami na nagpahayag na senador. Yung magkapatid na Cayetano, bubuto kay Chess. So ilan na yun? 7, 9. Si Jinggoy, bubuto rin kay Chess. Si Joel Villanueva, bubuto kay Chess. So ilan na yun? 11. At saka si Joel Villanueva, si JB Ercito, 12 na. Kaya wala, 13 din sila ngayon right now. 13 na sila. Siyempre yung ibang mga si yung dalawang tulpo sasama din. So maging 15 na. 15 ang count doon sa maging Senate presidency Chis Escudero. Ito naman marami nagtatanong, bakit hindi na lang ginawa ng Duterte 7 na mag-ano sila, maghanap sila ng kanilang kandidato kasi 7 na sila eh. Pero hindi eh. Para sa akin, may utang loob sila kay Chis Escudero. Dahil nakita naman natin kung paano dinila ni Chis yung impeachment. Di ba? Ikaw, siguro noon pa nagkausap na sila na susuportahan ka namin. Basta ayusin mo lang yung, hindi naman sabihin na dayain yung basta ayusin lang. Ayusin lang, nasa tama lang ang mga decision mo with regards to the impeachment trial na gaganapin. Tama rin naman ginawa ni Chess eh. Hindi naman siya ganyan ka-pabor, di rin siya ganyan ka-antay. Kaso nga lang, iba ang impression ng mga congressman at yung mga dilawan, iba. Talagang tinitira nila ng uso si Chess. So, ganyan ang kwento dyan sa Senado. So, by the 28, pagbukas niyan, 29, madidismiss yan. So, antabayan na natin yung mga pangyayaring yan this coming 29th of July after the SONA ng walang kakwinta-kwintang SONA ng bangag na presidente na si BBM. So, sa 27 pala ang rally sa Seoul, South Korea. Maging guest speaker si Inday Sara. By the 28 daw, pauwi pa lang siya ng Pilipinas. So, ganun ang mangyayari dyan. So, ito na nga, yung regarding naman kay Risa Hontiveros, nagdidemanda siya at kumagat siya doon sa habon ni Topacio. Mahahayag yung mga dati niyang mga kaso doon sa Parmali at doon sa ano pa ba yung isang kaso doon sa kay Bicoy, kaso na yun, at din itong sa kaso niya dito sa kay Corona na siya nag-provide ng mga ebidensya yata na hawak ng mga witnesses na manufactured din. So mahahayag lahat yan. At sa mga ganyang kaso kasi cyber libel na ang korte niyan lalo na kung public official ka, laging sinasabi ng korte yan na dapat hindi kayo onion skin. Dapat tanggapin nyo kung anong kritisismo na matatanggap nyo galing sa mga mamamayan. Kasi public official ka eh.
Oh, nakita mo ba si President Duterte na may dinimanda ng libel? Wala. Oh, kahit na yung ibang mga presidente hindi gumagawa ng ganyan. Oh, sino lang gumagawa niyan? Eh yan si si Risa, si Tulfo rin. Nagpapile din ng libel. I don't know kung cyber libel. So makita mo yung mga taong kinikitil yung karapatan ng mga mamamahayag at mga vlogger para sabihin ang gusto nilang sabihin. Opinion nila yan eh. Tapos ang dami mong sinasabi. Kaya wala rin yan. Matatalo din si Risa Ontiveros dyan. Kasi aabot ng Supreme Court yan. Aabot ng Supreme Court yan. At mga ganyang kaso kasi, nadi-dismiss lang yan ng Supreme Court. Si Banatbay, nangyari na kay Banatbay yan eh. Na-dismiss yung kaso. Hindi ko lang maalala kung sino yung nakalaban niya sa demandahan. Sila Muka, na-dismiss yung mga kaso nila. Diyan din. Ayan din ang reason na huwag kang maging onion skin dahil public official ka. Huwag kang tatanggapin mo yung mga kritisismo na galing sa mga mamamayan dahil nagpapasahod sa iyo ay mga mamamayan. At dapat naman sensitive. Paano ba sabihin? Sensitive ka. Pero sensitive ka sa mga demand, mga kailangan ng mga mamamayang Pilipino, at the same time huwag kang maging sensitive na magdidemand na ka kaagad. Sensitive ka sa the needs ng mga mamamayang Pilipino. Hindi yan ganon na konting kritisismo, ka kaagad, nagpa-file ka kaagad ng kaso doon sa mga, lalo na itong mga vlogger. So, ngayon, ito si Atty. Topacio, gustong-gusto niya yan para mapahayag niya yung mga past na mga demanda na sinampa niya kay Risa Hontiveros. So, wala na talaga si Risa. Yung pangarap niya, kasi nagdeklara na yan na maging presidente. Wala na yan. Period na yung pangarap mo. Wala na. Wala naman talagang bubuto ng mga dilawan at saka makakaliwa. Mga komunista lang, mga teroristang NPA ang bubuto sa kanya. Na gustong dalhin siya sa paging presidente. Hindi mangyayari yan. Kalaban mo si Inday. Wala. Kahit nga ngayon sa bagong survey ng SWS sa performance and approval rating, saan pa si Tambaluslos? Hayaan mo na sila chase dyan, ang mga rating nila na halos malayo pa rin kay Inday Sara. Pero hindi naman tatakbo ng presidente yan eh. And titingnan natin ito si Tambaluslos, kasi ang style niyan, pag hindi niya kaya yung kalaban, pinapadisqualify. Kaya lagi nanalo yan sa takluban. Naghahanap ng paraan niya na madisqualify ang kalaban niya. At yan ang gusto niyang gagawin kay VP Inday Sara, na i-impeach kasi hindi niya kaya ng harapan na na eleksyon eh. Yan ang gusto nila. At lagi silang bigo up to this moment yan sa impeachment. Bigo sila dyan. Marami rin nagtatanong kay VP Inday Sara doon sa interview kung paano niya sagutin yung case doon sa confidential fund. Sabi ni VP Sara, actually yung mga witnesses nila nakahanda na. Kung pati yung mga security officer niya nakahanda na paano sagutin yan. Yung mga aliases, mga piatos, mga aliases yan ng mga intelligence officer. Hindi naman pwede bunyag mo yan sa publiko. Kaya mga ulol nga itong mga yung mga dilawan na sinasabi ginagasta yung pera kung saan mga ganyan, sino pinagbibigyan, hindi nila alam. Alam nila, nagmamaangan lang yan. Diyan sa Quadcom at saka yung sa Kongreso, yung pa bang mga committee yun na dinaanan dyan sa confidential fund hearing. So wala na yan. Maging period na yan kung ma-dismiss ang kaso ni VP Inday Sara ang impeachment case ni VP Inday Sara dyan sa Senado. So sabi rin naman ni VP Inday Sara, ipapaliwanag ko yan kahit ma-dismiss na yan kaso na yan, yung impeachment case na yan, ipapaliwanag pa rin niya. She will sit down and explain kung ano ba talaga nangyayari na yan. Siguro may mga preventive parameters dyan na hindi rin niya masasabi with regards to
magdidivulge na mga sekreto or intelligence secret ng ating pamahalaan. So, meron siyang hanggang dyan lang ang sasabihin niya. So, yun. Yun lang sasabihin niya dahil madidismiss na itong impeachment case na to. So, ito, yun ang mga pahayag ni VP Inday Sara at si Risa Ontiveros. Wala na yan, wala nang pag-asa yan. So, para dito sa episode na to, maybe hanggang dito na lang tayo kasi medyo mahaba na yung pinag-usapan natin. And I hope before leaving this channel, doon sa mga bagong viewers natin, paki-subscribe at paki-like naman at paki-follow ng Justin Talk News Page at paki-ring ng notification bell para anytime na meron akong bagong broadcast, you will be easily notified. So, good morning sa lahat at I hope you have a good day. Thank you sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page at see you. I hope you will come again and visit this channel in my next broadcast. Maraming salamat po at good day sa inyong lahat.